And magandang hapon po sa inyo mga ma'am, mga sir, no? Gaano na po katagal na ganito yung kalakaran dyan sa inyo? 2 years na po may get yan, sir, na ganyan po. Dati po ay 450 lang po yan. Dati po yung inaabutan ko po dyan, sir, ay ano lang po, 450 lang po. 450 po kayo nagsimula, that Yes, was 2 sir. years ago. Yes, sir. And sigurado naman yan, kahit 2 years ago yan, violative na po yan, no? Hindi na po yan compliant dun sa minimum wage. Pero ma'am, buti nagtagal po kayo ng 2 taon dyan. Yes po, sir. Magtatatang taon na nga po ako, sir. So kung 542 po kayo per day, yung 542 po ba na yan, kasama na rin yung overtime? Yes po. Sa gabi po namin, sir, ay 590 po ang gabi namin. So plus 50 pesos. Sir, 590 po ang gabi. 12 hours din po yun. Okay. Hindi. Kasi kung nagdagdag lang sila ng 50 pesos, ginabi ka, ibig sabihin, nirender nyo po yung trabaho nyo, lampas alas 10, hindi na lang po kasi overtime premium ang karapat Yes po, dapat sir. na ibigay sa inyo. Kasama na rin po yung tinatawag natin na night shift differential. So kung kahit sabihin natin na 590 kada araw, talagang hindi po sumasapat yun. Yun nga Doon po, sa sir. requirement po ng ating batas. Kahit papaano man lang ba yung mga SSS ninyo, PhilHealth, nahulugan? Meron naman po, sir. Meron naman po, sir. May hulog naman Meron po naman. sila. Yun naman, consistent naman po. Meron May naman payslip po kayong natatanggap? Meron po. Po, sir. May payslip po Okay. kami natatanggap. Ngayon, ang nirereklamo po ninyo ngayon is hindi ba kayo nabayaran or dahil hindi nagiging tama yung Kami naman binabayad po, po sir, sa ay inyo? wala naman po kaming delay na pasahod. Lagi pong advance. Ang nirereklamo lang po talaga namin, wala po sa minimum po yung sinasahod namin. Okay. Gano'n na po kayo katagal muli doon? Si ma'am, Wala rin 2 pong taon. Kayo po? overtime. Wala ding overtime. Opo. Gano'n na po kayo katagal doon, sir? Tagal na po ako ron. 7 years na po 7 ako years. doon. So, naabutan mo pa Kanina. yung 450 pesos. Opo. Kayo po, gano'n na kayo katagal doon? Sa months pa lang, 6 months. Oo. 4 months. 8 months. No? Meron din ba kayong mga 13-month pay? Meron naman Meron po. naman. Meron sir. naman. Pero syempre, yung 13-month pay nyo, nakabase lang din dun sa 540 Yes po, sir. na basic pay ninyo. Opo. Okay. Ma'am Karen, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Hello, Ma'am Karen. Bakit naman po lumalabas na parang hindi compliant sa minimum wage po yung ating pinapasahod sa mga security guards? Actually, sir, dyan po sa area, sa client po nila, we're requesting na po ng ating increase po para sa salary. Actually, they have 590 kapag po night duty. Then ngayon po kasi, ang minimum po ng Lucena is 600. Opo, kung yung minimum pa lang is 600, bakit naman 590 yung ating pinapasahod sa kanila? Kung gabi pa yan, halatang halata na hindi talaga sasapat yan. Yes, sir. We're just waiting for the client din po for the increase. Sabi po ninyo, you are requesting your client para i-increase po yung bayad. Tama po ba? Yes po. Kasi kung ganun nga po ang ginagawa nating excuse, so lumalabas, nakadepende na naman po tayo sa collection natin sa kliyente bago pa matanggap ng ating mga empleyado yung karapatan nila sa batas. Hindi rin naman po tama yun, Ma'am Karen. Bakit kaya hindi na lang yung agency, yung employer, bayaran na muna ng tama yung mga empleyado nila kasama yung mga naunang kakulangan nila for how many years, problema nyo na later on, no? How would you negotiate that with your client? Hindi po kasi tama yon, Ma'am Karen, na nakadepende po sa collection ninyo yung bayad sa mga empleyado. Actually, kapag po nakailang letter na rin kami ng request for the increase sa kliyente, we're just, inaano na lang po namin. Yun nga po yung sinasabi ko, no, Ma'am Karen, no? Sabi po ninyo, nakailang letters na kayo doon sa kliyente ninyo. I think hindi kayo pinapansin or hindi pinagbibigyan yung request po ninyo. Bakit nadadama itong mga security guards natin? In the first place, yung basis of obligation ninyo doon sa kliyente ninyo is contract. May kontrata kayo dyan. Pero ang basis Yes po. ng demand ng mga empleyado po ninyo is batas. Bakit naman mananaig yung kontrata ninyo doon sa batas? Yes po, sir. So, Ma'am Karen, malinaw po dito that there are violations na nakikita po natin. Meron pa po kayong pagkakataon, Ma'am Karen, na ayusin po yung demands ng inyong mga empleyado. Si Sir Ricardo, he's been with you for 7 years? Si Ma'am Lani was with you for 2 years. So, dapat nga pinapangahalagan pa natin itong mga empleyado natin, nagtatagal, no? Nagtitiis with you. So, we will make the necessary Yes, sir. computation po, Ma'am Karen. We will make them the necessary computation. Kailangan mabayaran sila, okay? Hindi po maaari, Ma'am Karen, na nakadepende kung kanino man, sinong kliyente po ninyo, yung batas Opo, sir. Hindi ng na natin sahod po ng ating mga empleyado. Hindi na natin narinig. Magagawan po ba natin ng paraan ito, Ma'am Karen? Of course, sir. Magagawa na po. Actually, sir,
marami po kaming kliyente na compliant naman po. Kasi from time to time, sinisigurado din naman po namin ang kalagayan ng mga gwardiya, lalo na po ngayon, na mahal ang mga bilihin. Yes. Pero sinasabi ko nga po, hindi naman po lahat agad nakakapag-comply. But then again, we are doing our best for it po. Alright. Kasi marami po kami kliyente dito na they are compliant naman po. Okay. And Well, that is good po, from time no? to time din po, inaano po namin yan, ina-explain po namin sa kanila yan na mabuti na kung maari maghintay din sapagkat hindi naman po pare-pareho ang ano ng business. Although it is Yes po, no, patas po Ma'am yan. Karen. Actually Pero po, we need to be considerate din po sa mga kliyente natin na tumutulong para magkaroon ng mga trabaho ang ating komunidad. yeah, tama po yan, no? And it is actually in your interest and your client's interest na mabayaran sila ng tama. Bakit? Kung Yes tama po, po sir. ang binabayad sa ating mga empleyado, tama yung natatanggap nila, edi mas magiging maigi yung kanilang trabaho. Kalahin nyo, Yes po. 12 Actually, oras, minsan Yes po, tumataas. sumusobra pa yan. Tama ba magagawa ba ng security guard yung kanilang trabaho na gutom? Na yung pamilya nila naghihirap? Actually, sir, So please lang ha. Do we have your commitment, Yes po. Ma'am Karen Solano, na aayusin po ninyo? Yes Babayaran po, ma'am. ninyo yung Yes, tama? sir. Yes, attorney. Actually, we are terminating clients na hindi po nakakapag-comply din. Kasi nga po, medyo nahirapan po kami pagdating sa mga ganyan pong mga reklamo ng gwardiya. Hingin natin yung tulong ni na Engineer Gacosta para i-compute po yung magkano yung hindi pa nababayaran sa inyo, yung tamang amount. Okay, for the past months, for the past years. Kung nandito si Senator Raffy, attorney, baka bukas po pabigay na yan, ma'am. Ma'am Karen. Dapat kasi Bukas or- delayed na yan to start with eh. Opo. Bukas Yes po. or Ano naman po ay Thursday. ipinaliliwanag namin pong mabuti sa kanila. Actually, we are giving them advance sa salary pa nga po eh. Ma'am Karen, At ang matatanong problema, niyo po- ma'am, papasensya na po. Ang problema kasi, ma'am, hindi nila kailangan ng paliwanag, ma'am. Ang kailangan po nila is yung tamang sahod. Hindi po natin pwedeng i-explain or ipaliwanag, ma'am. No? Hindi naman yun maiintindihan ng pamilya nila, ma'am, eh. Pag kulang yung sahod nila, ma'am. So, do your part, kasi ma'am, sa kanila, ma'am, ginagawa naman po nila yung trabaho nila. So, do your part, ma'am. Bigay po ninyo yung nararapat na sahod. Kasi ma'am, sa kanila, 542 pesos, 12 oras po yun. Wala na nga pong sa minimum. Hindi pa rin po bayad yung OT. So, ang dami nyo pong utang nito sa kanila, ma'am. Kung tutuusin. So, ngayon, ma'am, hindi po nila kailangan ng paliwanag. Ang kailangan po nila solusyon, ma'am. Sinusolusyonan naman po namin yan, ma'am, agad-agad. Sa tulong po ni Engineer Joseph Gacosta, yung supervising Labor and Employment Officer po ng Dole Region 4A, we will come up with the computation kung magkano na, okay, bale, yung atrasadong hindi pa na ibibigay sa ating pong mga security guards. Okay? As soon as the figures are out, we need the payment po kaagad-agad. Hindi na po pwedeng Yes. tumagal po yan kasi the longer the delay, the more injustice para po sa ating mga security guards. Sa lahat po ng manggagawa, masyado nang mahirap yung buhay nila, pinapahirapan pa natin. Actually, last October 5, 2025 pa lang naman po yung increase nila, sir. Yung haba po ng duration of work nila sa amin, hindi po ibig sabihin nun, during the time na nag-7 years na sila, yun po ay hindi na namin naibigay. Actually, yung 542 po na sinasabi namin, ay last October lang po nag-increase. Hindi. So, ibig sabihin po, October 2025, October, November, December, then now is February, we are waiting for the increase nga po para sa mga kliyente natin. Pero hindi po ibig sabihin, attorney, na from the time na nag-work sila na 7 years na hindi po namin naibigay kasi it's not a good connotation naman po Yeah, sa aming mga... I hear you, Ma'am agency po. Karen. Ha? Opo. Kaya nga po, Yes nabanggit ko po kanina, sa tanggapan ng ating DOLE officer, no, sa labor department na po yan, they will come up with the computation. Okay? Yes po. Oo. So, Hindi naman namin sinasabi po na bayaran ninyo kung magkano. Ang sa amin lang is yung kulang na hindi nila natanggap. Kung magkano po yung makompute po ng ating mga DOLE officers, di karapatan po nila yon na mabayaran at dapat hindi na po magtagal yon. Ano po kami dyan kasi kami po ay we are very, very supportive naman po sa ating mga gwardiya. At yan po naman ay talagang ginagawa namin. Kahit po Okay. tingnan niyo po yung page namin,
yung FB page po namin, LKS Security Agency Inc. Ano po ang masasabi niyo po doon, engineer? Ito kasing minimum wage ng Lucena nung October 2025 ang yan in-implement yan. Diyan nag-start. Bago mag 600, nagiging 540 mo na yan, 540 pesos ang minimum wage ng Lucena. Kung tutuusin ang sweldo nila, kung sabi ni ma'am na hindi sila underpayment nung bago nag 600 pesos yung minimum wage, 12 oras yan. Ibig sabihin, hindi pa na-compute dyan ang overtime pay Yes. na 4 hours. 450 pa Kasi lang po. 12 oras po yun. May kakulangan pa rin. Ulitin ko po, attorney at saka sa mga nanonood, na kapag ang minimum wage ang may problema, may kakulangan, lahat ng mga monetary benefits ay talagang maapektuhan. Yes po, no, I agree po, no, engineer, no. So ang sa amin po dito, sana po sa inyo pong tanggapan, darating po ang ating mga complainants dito. Let's come up with the computation. Kasi kahit sabihin natin na yung wage order siguro took effect lang October last year, minimum lang yun eh. They've been rendering services for 12 hours per day. And on top of that, ginagabi sila, no? So there should be night shift premium at the very least. So engineer, sa inyo pong tanggapan, kami po ay pagtulungan para makompute po natin kung magkano dapat ang natatanggap ng ating mga empleyado. Sige po, attorney. At saka mas maganda at mabilis parang matugunan kagad namin kung may mga estimate silang computation na dyan kasi sila man nakakaalam kung gaano sila katagal, dalhin na nila. Yes po. Yung estimate computation nila para may pagbasihan natin doon sa computation din ng management. Opo, engineer, no? Mga sir, mga ma'am, ha? Yung mga payslip po ninyo, dalhin po ninyo, okay? Simula po nung nagsimula kayong magtrabaho dito sa agency po ninyo para makita po natin, makompute natin kung magkano yung kulang ng mga nakaraang taon, nakaraang buwan, idadagdag po natin lahat yon. Then we will come up with a total kung magkano yung atrasadong dapat matanggap ninyo. Okay po ba yon? Opo. Sige po ha, Engineer Joseph Gacosta, maraming salamat po sa inyo, Engineer, ang Supervising Sige po, Labor maraming and salamat Employment din po. Officer. Ihintayin po ng taga Quezon Provincial Office po, yung mga complainants ng mga security guard. Ihintayin po doon sa opisina, doon sa may Gun Central Terminal po ng Lucena City po. Ayan po, yan si Engineer po, no? Maaasahan po at subok na po natin. Maraming salamat po muli, Engineer Joseph Gacosta. Si Captain Rainier John Laboy. Captain ha, pakitignan din po itong agency ni na Ma'am Lani Ricardo. Nakikita naman natin yung mga violations ulit when it comes to labor standards. Opo, sir. Gagawin po natin ng action yan. Actually, sir, ang security agency po, based po sa implementing rules and regulation under Section 371, dapat po compliant sila dito sa content and submission of security service agreement and or security service contract na kung saan, sir, automatic crediting ng provision which shall immediately give effect the common provision and wage orders that prescribe increases in wage rates and other wage-related benefits ng isang private security personnel shall be borne by the principals or clients of private security agency and the security service contract shall be deemed amended accordingly. Kung hindi po compliant ang clients nila, sir, pwede pong i-terminate ang contract and pull out po ang private security agency. Ayan pala eh. Napakalinaw naman po pala. Okay, sinight na po ni Captain Rainier Laboy yung legal na basehan po. Ibig pong sabihin, hindi po dapat kayo, mga empleyado, mga security guards, nakadepende na lang sa kagustuhan ng kliyente ng bossing ninyo. Otherwise, baka hawak nila kayo sa leeg. Okay? Na hanggat di sila papayag, hindi nyo rin matatanggap yung mga karapatan po ninyo. So, it will all boil down kung gaano kayo vina-value ng agency po ninyo. So sana po, no, ang LKS Security Agency, nakikinig pa rin naman si Ma'am Karen Solano, take into consideration po yung nabanggit ni Captain Rainier John Laboy with respect to your clients and your security guards. So Captain Rainier John, sasamahan din po namin ang ating mga security guards sa inyo pong tanggapan para magawan po natin ng nararapat na aksyon. Yes po, sir. Bukas po palagi ang aming opisina at malugod po namin tatanggapin ang kanilang reklamo and ipapatawag din po namin yung security agency na involved regarding po dyan sa nirereklamo ng ating mga security guards. Sige po ha, yung mga dokumento pakihanda na lang po. Sir, hindi lang naman kaming mga naandi dito ang Marami pang iba. yung Sasama po kasama natin. namin doon. Lahat po sila, sabihan po ninyo, welcome po silang sumama
Okay, dalhin na rin po nila yung mga dokumento nila para sabay-sabay nating dalhin. Yes, Takot opo. natin matanggalin. Sasamahan naman po namin kayo. And again, maraming salamat po kay Engineer Joseph Gacosta, ang Supervising Labor and Employment Officer ng Dolo Region 4A, and kay Police Captain Rainier John Laboy, ang OIC Security and Guard Supervision Section ng RCSU 4A. Maraming salamat po and sasamahan po namin kayo.